Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pasado 12:00 ng hating gabi, magkasama sina Dick at Pepay sa paborito nilang lugar. Meron kasing gustong sabihin ng lalaki na ayaw na niyang patagalin pa. Nito kasing mga nakalipas na linggo ay nagkakalabuan na silang dalawa. Marami na kasi ang nangihimasok sa kanilang relasyon kaya naging tila nakakalaso na rin ng kanilang pagsasama. Naabutan nga ni Dick ang kanyang girlfriend na nakaupo habang pinagmamasdan ng kalangitan. Napasinghap kagad ang binata sapagkat naamoy na naman niya ang kakaibang langis na alam niyang nanggagaling sa babae. Hindi niya rin maintindihan ang sarili sa tuwing maaamoy yun. Hindi naman kasi ganun kabango pero hindi rin naman mabaho. Nagiiwan lang to ng kakaibang amoy na parabang hindi malilimutan. At sa tuwing sinisingot yon ni Dick ay para siyang nahuhumaling lalo sa dalaga. Nandyan ka na pala, hindi ka nagsasalita. Pasensya ka na. Dali-daling lumapit ang gwapong binata at tinabihan ng kanyang girlfriend na muling tumanaw sa kalangitan na punong-puno ng nagniningning na mga bituin. Bakit ka ba biglang nakipagkita? May problema ba? Pakunwari lang yun na tanong ni Pepay pero ang totoo ay may ideya na rin siya sa mga mangyayari. Simula kasi na magkaroon ng mga nanghihimasok sa kanilang relasyon ay tila nanlamig na si Dick sa kanya. Hindi niya naman masisi ang binata dahil magkalayo ang katauhan nila sa buhay. May kaya ang pamilya ni Dick dahil ang tatay Jack niya ay isang seaman at ang nanay Lulu naman niya ay nagtatrabaho sa munisipyo. Samantalang sina Pepay naman, ang tanging kabuhayan lang ng kanyang pamilya ay ang pagtitinda ng mga kakanin. Hindi tanggap ng mga magulang ni Dick ang katayuan sa buhay ni Pepay, kaya naman malayo ang loob nila sa dalaga. Bukod pa ron, ay pinaniniwalaan nila ang mga sabi-sabi tungkol sa tatay Pepe ng dalaga na nagbebenta raw ng ipinagbabawal na gamot na isinasabay nito sa pagtitinda ng balut sa gabi. Bali-balita rin na ang nanay kakay niya naman ay isang mangkukulam at aswang na wala namang nakakapagpatunay. Bukod sa mga kwentong yon na pinaniniwalaan ng mga magulang ni Dick, meron pang mga tao na mahilig makisawsaw sa kanilang relasyon. Kaya para hindi na lumala pa ang sitwasyon nila pareho, ay magdidesisyon na si Dick ngayong gabi. Pasensya na kung ganitong oras ako nakipagkita. Naistorbo pa yata kita eh. Nambola ka pa. Gusto ko talagang amoy may pinapahid kang langis. Saan ba kasi talaga galing yan? Matagal na tayo pero hanggang ngayon isinisikreto mo pa rin sa akin yung tungkol dyan. Pasensya ka na. Huwag mo na ring ibahin ang usapan dahil alam kong kaya ka nakiusap na makipagkita ngayon ay dahil may importante kang sasabihin, di ba? Bakit hindi na lang muna yun ang pag-usapan natin at para makauwi na tayo pare-pareho? Ayaw mo ba akong makasama na matagal? Sino ba namang hindi? Pero iba kasi ang nararamdaman ko ngayong gabi eh. Kaya sana, kung ano man ang sasabihin mo na habang nakahanda pa ang sarili ko. Tila nilamo na matinding katahimikan ng buong paligid. Magkatabi at sabay silang napatingin sa maningning na kalangitan habang ang simoy ng hangin ay dumadampi sa kanilang mga balat. Habang ninanamnam ang amoy ng langis, ay hinawakan ni Dick ng mahigpit ang kaliwang kamay ni Pepay. Hindi naman umimik ang dalaga na nanatili lang nakatingin sa langit. Pagkatapos noon, ay napabuntong hininga ang gwapong binata sa kahumugot ng lakas ng loob bago magsalita ulit. Pepay, gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita. Alam mo naman ang tungkol sa bagay na yan, di ba? At alam din ng Panginoon yan. Kaya lang ano? Hindi ko na matiis sa mga naririnig ko sa ibang tao eh. Hindi naman lingid sa iyo mga hindi magagandang sinasabi ng mga magulang ko laban sa pamilya mo. Maraming beses at paulit-ulit ko yung pinaglalaban pero pasensya na kung mahina akong kasintahan. Wala pa akong magawa sa ngayon para maipagtanggol ka at ang pamilya mo. Kaya pasensya na talaga. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya, Dick. Naiintindihan kita sa lahat ng bagay.
Alam ko na rin naman ang gusto mong iparating ngayon. Gusto ko lang mismong marinig mula sa bibig mo ang mga salita dahil mas masasaktan ako kung sa ibang tao pa mismo manggagaling. Kaya sabihin mo na sana ngayon ng harapan at pangako nakahanda ako. Hindi kaagad nakaimik ang gwapong binata. Hindi niya rin kasi alam kung paano sasabihin ang mga dapat niyang sabihin. Sa totoo lang ay mahal na mahal niya talaga si Pepay, pero hindi ito ang hinihingi sa kanila ng panahon sa ngayon. Habang nag-iisip-isip, ay bigla siyang nilingon ng dalaga at tinuwakan ng mahigpit sa magkabilang kamay. Dick, ayos lang. Hinding-hindi ako magdaramdam kahit anong marinig ko ngayon. Okay lang ako. Napalunok na lang ng laway ang gwapong binata, lalo na nang muli niyang malanghap ang langis na nanggagaling sa dalaga. Muli siyang napabuntong hininga, at nang may sapat ng lakas ng loob para magsalita, ay sinabi na nga niya ang dapat sabihin. Ayoko man pero kailangan na natin magkahiwalay. Kung tinadhana talaga tayo sa isa't isa, naniniwala ako na balang araw ay magtatagpo rin ang landas natin ulit. Pagtatagpuin ulit tayo ng tadhana sa ayaw man natin o sa gusto. Ayos lang, Dick. Tama ka. Pagtatagpuin ulit tayo ng tadhana sa ayaw man natin o sa gusto. Biglang hinalika ni Dick si Pepay na hindi na umalma pa. Pagkatapos noon ay niyakap nila ang isa't isa habang umiiyak ang gwapong binata. Matagal sila sa ganoong proseso dahil ninanamnam na nila ang huling sandali na magkakasama sila. Hindi binitawan ni Dick ang kamay ng pinakamamahal niya habang patuloy sa pagtulo ang mga luha. Si Pepay naman ay panay lang ang pagpuna sa mata ng ex-boyfriend. Hindi man niya pinapakita ang sakit, pero sa kaloob-looban niya ay para siyang kandila na unti-unting natutunaw. Bilang isang babae na laki sa hirap, sinanay na niya ang sarili na magtiis sa mga bagay na alam niyang nakakasakit. Pinagmukha niyang manhid ang panlabas na kaanyuan, pero ang kaloob-looban niya ay parang nadudurog na kalawang. Makalipas pa ang ilang saglit ng kanilang sentimiento, sabay sila ulit napatingin sa kalangitan. Kaya napansin nilang natakpan na ng ulap ang mga bituin kanina. Mukhang nagbabadya na ang ulan. Kailangan na nating umuwi dahil baka malaman pa ng mga magulang mo na tumakas ka sa inyo. Huling pagkikita na ba talaga natin to? Hindi ko alam kung ano ang laro ng tadhana. Pero sa ngayon, kailangan na nating umuwi pareho. Ihatid na kita. Pakiusap. Pumayag ka na kahit sa huling sandali. Hindi na nga tumanggi pa ang dalaga. Gamit ang lumang motorsiklo ay nagbiyahe na nga sila, pero may naisip bigla si Dick bago sila umuwi ng bahay. Kinausap niya si Pepay at nag-request ng isang bagay sa huling pagkakataon. Kaya maya-maya pa ay dumiretso sila sa isang motel. Pagpasok roon ay kaagad nga nilang isinigawa ang pagtatalik sa kauna-unahang pagkakataon. Sa tagal nilang mag-on ay ngayon lang sila nagniig, kaya pareho silang masaya habang ginagawa yon. Nakailang ulit sila, at nang parehong mapagod ay hindi nila namalayan ang pagtakbo ng oras. Pareho silang nakatulog ng mahimbing sa hindi inaasahang pagkakataon. Makalipas ang ilang oras, nagising si Dick na wala sa tabi niya si Pepay, pero naroon pa rin ang mga damit nito sa kama. Nang mapatingin siya sa pinto ng banyo ay napansin niyang nakabukas ang ilaw at tila may naliligo ron, kaya inassume niya ang dalaga na nga ito. Tumayo siyang walang kahit na anong saplot at nagpunta sa tapat ng nakasarang pinto ng banyo. Pepay, matagal ka pa ba? Wala siyang narinig na tugon kundi pag-ungol ng kung sino mula sa loob ng banyo. Ilang saglit pa ay humalimuyak na naman ang mabangong samyo ng langis at napasinghap na naman siya dahil doon. Tila ba na humaling at nahipnotismo na naman siya dahil sa amoy, kaya kumatok siya sa pinto. Pepay, please, buksan mo tong pinto. Papasukin mo ako. Gawin natin ulit dyan sa banyo. Sige na naman nakikiusap ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahumaling sa iyo eh. Nasasabi ko kung makasiping ka. Ha? Hindi na natapos ng binata ang pagsasalita dahil biglang tumunog ang lock ng pinto ng banyo.
Pagkalaon ay unti-unting bumukas ang pinto. Kaya pamisteryoso niya itong itinulak. Mas lalong humalimuyak ang amoy ng langis hanggang sa mapapikit na lang siya at napasandal sa pinto. Sa gilid ng pinto habang hinihimas-himas ang sariling katawan. Hindi niya rin maintindihan ang sarili dahil humaling na humaling siya sa amoy na yon at para siyang nauulol kay Pepay sa tuwing malalanghap ang langis. Pepay, nasaan ka na? Pumasok ka, Dick, at gawin na natin ulit ang gusto mong gawin. Tila nang ibabaw ang makamundong laman ng gwapong binata kaya wala na siyang inaksayang oras. Dali-dali niyang itinulak ang pinto at pinasok ang dalaga sa shower. Sabik na sabik talaga siya na muling may mangyari sa kanila. Subalit, ganun na lang ang pagkagulat niya sa nakita. Imbis na si Pepay ang naroon ay isang nakakapangilabot na halimaw ang tumambad sa kanyang paningin. May mahaba at may itim na pakpak. Buhaghag ang buhok, nangungulubot ang mukha, nanlilisik ang mga matang namumula. Nakausli ang matutulis na ngipin at tumutulo ang laway sa napakahaba nitong dila. Ang mas ikinagimbal pa ni Dick ay nang makita ang katawan ng halimaw na unti-unting nahahati sa gitna. Sino ka? Nasaan si Pepay? Ha? Ngumiti lang nang makahulugan ang halimaw. At pagkatapos ay bigla siya nitong nilukob ng malalaking mga pakpak. Lalong nasindak ang gwapong binata at ang kaninang init ng pagnanasa na nararamdaman niya ay napangibabawan ng matinding pagkatakot. Pakawalan mo ako! Sino ka? Saan mo dinala si Pepay? Tulong! Tulong! Hindi na nagawang makapagsalita ng gwapong binata dahil ang mahabang dila ng manananggal ay pumasok sa kanyang dila at ramdam na ramdam niya na parabang umabot yun hanggang sa kanyang tiyan. Nang kalikuti ng aswang ang dila nito sa loob ng bibig ni Dick, ay mas lalo lang natakot ang gwapong binata. Kitang-kita yon sa hilat siya ng kanyang mukha. Sinubukan niyang manlaban ngunit hindi niya nagawa dahil nalingkis na siya ng mga pakpak. Nang tinanggal na ng halimaw ang mahabang dila na pumasok sa kanya, ay doon siya muling nagsisigaw sa takot. Subalit, tila bingi ang kapaligiran dahil wala man lang nakarinig at nakaalam sa mga nangyayari kahit nakanda paus-paus na si Dick. Para awa mo na! Huwag mo akong patayin! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Bakit parang takot na takot ka sa akin, Dick? Hindi na ba ako maganda sa paningin mo? Ha? Natigilan ang binata at napaharap sa manananggal na nakalingkis sa kanya. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang mapagtanto na ito ay si Pepay, ang babaeng minahal niya ng lubos. Paano? Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, babalik at babalik ka pa rin sa akin, Dick. Yun na ang huling sinabi ng aswang bago siya nito sakmalin sa leeg. Napahiyaw ng gusto si Dick, kasabay ng pagbalikwas ng bangon sa kama. Takot at hingal na hingal siyang napahawak sa leeg sapagkat parang totoo lahat ng nangyari. Nagulat pa siya at natabig ang kamay ng fiancé niyang si Queen pagkatapos nitong hawakan siya sa balikat. Pasensya na, mahal. Nagulat lang ako. Ayos lang. Nanaginip ka na naman yata ng masama. Saglit lang at ikukuha kita ng tubig. Oo, salamat, mahal. Dali-dali ngang lumabas ng kwarto si Queen at kumuha ng may inom na tubig. Samantalang si Dick naman ay tumayo at nagtungo sa aparador para kumuha ng bagong damit. Basang-basa kasi ng pawis ang suot niya dahil sa masamang panaginip na yon. Matapos makapagbihis, pagkasara ng aparador ay pinagmasdan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Inalala niyang muli ang panaginip hanggang sa sumagi na lang sa isip niya ang ex-girlfriend na si Pepay. Ang babae na una niyang minahal ng lubos bukod kay Queen. Nitong nakalipas na buwan, pagkatapos siyang mag-propose ng kasal sa fiancé, ay napadalas na ang panaginip niya tungkol kay Pepay. Lagi siyang pinapaalalahanan ni Queen na magpa-check up pero tumanggi siya.
At hindi rin sinasabi na tungkol sa ex-girlfriend ang masamang panaginip. Napahawak siya sa dibdib at pinakalma ang sarili. Hindi niya kasi maisip kung bakit ganoon nakakatakot ang mga panaginip niya nitong nakalipas. At palagi yung patungkol kay Pepay. Bigla tuloy siyang nag-alala para sa babaeng yon kahit matagal na panahon na silang walang balita sa isa't isa. Kumusta na kaya si Pepay? Sana ayos lang siya. Pinunasan niya ang muka at eksakto naman pagdating ni Queen, dala-dala ang isang baso ng tubig. Oh, mahal, inumin mo to. Ubusin mo ha. Salamat, mahal ko. Nang maubos na ang tubig ay saka sila bumalik sa higaan at saka siya niyakap ng mapapangasawa habang nakatingin sa kanya. Kalmado na si Dick, pero hindi pa rin maalis sa isip niya ang tungkol sa masamang panaginip, lalo na yung halimaw. Mahal, pasensya na sa tanong ko ha. Kanina kasi nung nanaginip ka, narinig ko na may tinawag kang pangalan. Pepay yung pagkakasabi mo. Sino yon? Ha? Okay lang. Hindi naman ako magagalit basta sabihin mo lang kung sino yon. Si Pepay, yun yung unang girlfriend ko nung nandun pa ako nakatira kina nanay at tatay. Ang totoo niyan napanaginipan ko nga siya. Kaya siguro nabigkas ko ang pangalan niya. Ibig sabihin ba nun, iniisip mo pa rin siya hanggang ngayon? Paano mo naman nasabi yan, mahal? Hindi ko nga alam kung bakit ko siya biglang napanaginipan Ang sabi kasi sa philosophy, kapag daw napapanaginipan mo pa ang bagay o tao, ibig sabihin nun lagi yung laman ng isip mo. Alam na ni Dick kung saan patungo ang usapang yon, kaya hindi na muna siya umimik. Tinalikuran na lang niya ang fiancé at pakunwaring pumikit. Alam niya kasi na kahit anong paliwanag na gawin niya, ay siguradong hindi maniniwala ang babae. Bakit mo ko tinatalikuran, mahal? Ibig sabihin ba nun totoo ang mga sinabi ko na naiisip ko pa rin yung Pepay na yon? Ay, naku naman Mahal, hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag sa iyo Sa maniwala ka man o sa hindi, matagal na panahon na kaming walang koneksyon ng taong yun. Nagulat na nga lang din ako, bigla na lang siyang nagpakita sa panaginip ko Basta, hindi ko alam. Paniwalaan mo o hindi ang sinasabi ko, isa lang ang masasabi ko, hindi ko rin alam. Kaya sana, huwag na natin siyang pag-usapan. Dahil baka mamaya papag-awayan pa natin yun, mahal. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit. Pero sige, dahil sinabi mo, hindi na natin siya pag-uusapan. Niyakap na siya ng fiancé habang nakatalikod at pagkatapos noon ay pumikit na sila pareho. Pero sa totoo lang ay tama rin naman ang sinabi ni Queen kanina dahil itong nakalipas na taon nga ay madalas niya pa ring maalala si Pepay. Lalo na kapag umuwi siya ng probinsya sa mga magulang. Yun talaga ang unang pumapasok sa kanyang isipan. Unfair mang tingnan ay hindi niya to po pwedeng aminin sa babaeng mapapangasawa dahil tiyak na mapagtatalunan nila ito. Ayaw na kasi ni Dick na magkaroon pa sila ng problema gayong ilang linggo na lang ay ikakasal na silang dalawa. Magmula kasi nang maghiwalay sila ni Pepay noon, ay hindi na naghanap ng girlfriend si Dick dahil masyadong pakialamero at pakialamera ang kanyang mga magulang. Dahil doon ay nagdesisyon siyang magpunta sa syudad para makapagbukod at maging independent. Doon na nga niya nakilala si Queen. At unti-unti silang nagkamabutihan hanggang sa napamahal na rin siya sa babae. Nang una niyang ipakilala si Queen sa mga magulang, ay natakot pa siya na baka hindi makapasa sa standard ng mga iyon ng babae. Pero sa biyaya ng Diyos, ay tinanggap nila yon lalo na nang makita nila ang magandang estado sa buhay ng bago niyang nobya. At ngayong ang 2 linggo na lang at ikakasal na sila. Pero ang totoo lang ay hindi pa rin talaga sigurado si Dick. Nape-pressure lang sila sa mga magulang dahil gusto ng mga yun na maikasal na sila at magkaapo. Gusto kasing masiguro ng mga magulang niyang sakim sa pera na maging maalwa ng buhay. Habang nakapikit,
ay maigpit na lang na hinuwakan ni Dick ang kamay ng fiancé habang napapabulong sa sarili. Wala nang atrasan to. Pagkasabi niyang yun, ay nakatulog na nga siya ng mahimbing habang nakayakap ang kanyang magiging may bahay. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Napuno ng ingay ang buong lugar ng sigaw ng kaligayahan at palakpakan sa buong simbahan. Matapos sabihin ng pari sa bagong kasal na sina Dick at Queen na, "You may now kiss the bride." Matapos sunggaban ng halik ng gwapong lalaki ang bago niyang asawa, ay sa kanya to niyakap ng napakahigpit. Salamat ulit, mahal, dahil pinakasalan mo ako. Mahal na mahal kita at katulad ng ipinangako ko nung una tayong magkakilala. Hinding-hindi kita iiwanan. Thank you rin, mahal. Ikaw din. Promise ko sa'yo, kahit anong mangyari, never kitang iiwan. Mahal na mahal kita. Salamat sa pagtanggap sa akin. Maraming salamat din sa pagmamahal mo. Nagyakap ulit ang dalawa bago muling maghalikan sa harap ng mga nagkakasiyahang mga tao. Maya-maya pa ay lumabas na sila ng simbahan na punong-puno ng galak sa mga puso dahil sa nangyari. Hindi talaga maipinta ang tuwa lalo na sa puso ni Queen dahil mahal na mahal niya talaga ang asawa. Kinagabihan, habang nagpapatuloy ang kasiyahan ay nakatingin lang si Dick sa mga taong nagsasayawan. At ilang saglit pa nga, mula sa hindi kalayuan ay nakita niya ang isang pamilyar na babae. Nakatayo yon sa bandang main entrance ng reception area at ang matamaan ng liwanag ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? Pepay? Ngumiti lang ang nasabing babae at kasunod noon ay biglang humalimuyak na naman mula sa kung saan ang pamilyar na amoy. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng gwapong lalaki dahil yun ang amoy ng langis na palaging ginagamit ni Pepay. Bigla siyang tumayo at naglakad papunta sa kinaroroonan ng babae pero nang nasa gitna na siya ay biglang humbarang ang kanyang asawa. Nakangiti yun at medyo may tama na ng alak. Mahal, tara, sumayaw tayo ulit. Tatanggihan niya sana ang asawa pero nang magpalakpakan ng mga tao ay wala na siyang nagawa pa. Hinatak siya ni Queen papunta sa gitna ng entablado, saka sila sumayaw na dalawa. Habang ginagawa yon, ay pasimple siyang napalingon sa main entrance kaya nakita niyang naglakad na palayo si Pepay. Hindi na niya nagawang sundan pa ang ex-girlfriend dahil hindi siya makaporma. Nang matapos na silang magsayaw, ay dali-dali siyang lumabas at nagbabaka sakaling makita pa si Pepay. Naamoy pa niya kasi ang langis kaya nakasisiguro siyang nasa paligid pa ang babae. Pepay? Pepay? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Kung nandito ka, magpakita ka. Nilibot niya ang buong parking lot pero hindi niya nakita ang babaeng hinahanap. Dismayado siyang sumandal sa isang gilid at biglang napahit ng sigarilyo na kanina pang umaga nasa bulsa niya. Hit-hitbogan niya itong hinipak at itinapon din kaagad nang makita na sumulpot mula sa kung saan ang kanyang tatay Jack at nanay Lulu. Nang makita siya ng mga to, ay nagtataka ang dalawa na nagtanong kung anong ginagawa niya sa parking area. Nagpapahangin lang ako, Nay, Tay. Medyo mainit at maingay kasi sa loob eh. Alam naman ni Queen na nandito ako. Nagpaalam na ang mag-asawa dahil kailangan nilang umalis at meron pa silang lakad bukas ng umaga. Sige po, Nay, Tay. Ingat po kayo. Papasok na rin po ako sa loob. Nang mawala na sa paningin niya ang sasakyan ng mga magulang, ay iginala niya muna ulit ang paningin sa pag-asang muling masusulyapan si Pepay. Pero kasabay ng pagkawala ng amoy ng langis, ay hindi na talaga niya nakita ang ex-girlfriend. At bago bumalik sa loob ay nakarinig pa siya ng tila malakas na pagaspas ng kung anong malaking ibon malapit sa kanyang kinaroroonan. Pagtingin niya sa mga punong nasa paligid ay umuuyog na ang mga to na parabang nagsasayawan. Nang tumingala naman siya ay naapyawan ng kanyang tingin ang tila malaking ibon na bigla na lang nawala. Pagkatapos noon ay narinig na lang niya ang pagtawag ni Queen na nasa likuran na pala niya. Mahal, tara na sa loob. Kanina ka pa nandyan ah. Hinahanap ka na nila.
Sige mahal, papunta na. Bumalik na nga sila sa loob at itinuloy ang kasiyahan. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan at taon. Mas lalong tumibay ang pagsasama nila ni Queen bilang mag-asawa. Mas lalo ring tumindi ang pagnanais ni Dick na mabigyan ng maginhawa at maayos na buhay ang binubuo niyang pamilya. Subalit sa madilim na parte ng kanyang buhay ay nandun pa rin ang paiwatig ni Pepay sa kanyang panaginip. Gusto na rin talaga niyang makalimutan ang nasabing babae, pero may kung anong puwersa na talagang nag-uudyok sa kanya para bumalik sa ganoong sitwasyon. Makalipas ang 1 taon, pagkatapos ng kasal ay dumating na ang pinaka-aasam-asam na pangarap nilang mag-asawa. Naging positive ang pregnancy test ni Queen. Subalit, isang masamang balita naman ang naging kapalit nito. Sinabi rin ni Dr. Estranghero na mababa ang matres ni Queen. Kaya napilitan ng babae na mag-leave muna sa trabaho. Mahal, sorry talaga kung ikaw na muna ang magtatrabaho sa pamilya natin sa ngayon, ha? Huwag ka mag-alala. Kapag nakapanganak na ako at lumaki na ang anak natin, babalik din kaagad ako sa pagtatrabaho. Mahal, hindi mo kailangan mag-sorry sa akin, ano ka ba? Saka, huwag ka nang sad dyan. I can handle this. Promise, mahal. Ang plano ko naman talaga kapag nagka-baby na tayo, hindi ka na magtatrabaho. Mag-focus ka na kay baby para magabayan siya ng maayos. Okay? Ayaw ko namang maging pabigat lang sa'yo. Huwag mong isipin yan, ano ka ba? Dahil mas mabigat yung dala mo, ang anak natin. Kaya dapat iwas sa stress at huwag mag-isip ng kung ano-ano, okay? Huwag ka na malungkot dyan. Alam mo namang bawal ang may stress sa'yo, di ba? Thank you so much talaga, mahal. Kaya mahal na mahal talaga kita Don't worry, dahil gagawin ko ang lahat para mapangalagaan ang baby natin, ang magiging anak natin. Pag-uwi ng mag-asawa sa kanilang bahay ay naging maingat na nga si Queen sa bawat galaw niya. Sinikap niyang gawin ang lahat para mapangalagaan ang nasa sinapupunan niya. Lahat ng klase ng paraan para mapalakas ang kapit ng sanggol ay sinubukan nila. At sa ilang buwang pagbubuntis ay naging epektibo naman ang kanilang mga ginagawa. Pasado 12:00 ng hating gabi. Ganong oras nang nakauwi si Dick dahil sa masyadong hectic ang schedule nitong mga nakalipas na linggo. Tulog na ang kanyang asawa pagpasok ng bahay kaya pumwesto muna siya sa sala at saglit na naupo sa sofa. Habang nakasandal ang ulo sa pader ay pinisil-pisil din niya ang pagitan ng mga mata para kahit papaano ay guminhawa ang kanyang pakiramdam. Sa kakaganon niya ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya at nagising lang matapos masipa nang di sinasadya ang lamiseta dahilan para mahulog ang kanyang office bag. Ay, anak ng toko naman Natigilan na siya matapos mapansing nakabukas ang malaking bintana nila sa bandang kusina. Nakikita niya kasing hinahangin ng puting kurtina kaya tumayo kagad siya at lumapit doon sa kato isinara. Muli niyang pinisilang pagitan ng mga mata. Saka naglakad pabalik ng sala saka kinuha ang office bag. Nang papunta na siyang kwarto ay bigla na lang may humalimuyak na pamilyar na amoy. Nang malanghap niya yon ay isa lang ang pumasok sa isip niya. Walang iba kundi si Pepay. Si Pepay lang naman kasi ang alam niyang gumagamit ng ganong amoy ng langis. Dahil doon ay tila nawala na naman siya sa focus. Nagpaikot-ikot siya at sinundan ng pinanggagalingan ng amoy hanggang sa matumbok ito. Nanggagaling mismo sa kwarto nilang mag-asawang amoy kaya binuksan niya kagad ang pinto. Subalit, ganun na lang ang pagkadismaya niya nang walang makitang tao maliban sa asawa niyang nahihimbing ang tulog. At katulad ng sa kusina, nakabukas din ang sliding door sa kwarto na papunta sa terrace. Hinahangin ng puting kurtina kaya kagad siyang lumapit doon at sumilip sa labas. Naamoy niya pa rin ng bahagya ang langis ni Pepay kaya iginala niya ang tingin sa labas. Pero wala siyang nakitang tao. Dismayado siya na isinara ang sliding door. At eksakto naman na naalimpungatan ng kanyang asawa
nang makita siya nun. Napangiti lang ang buntis habang bumabangon. Kanina ka pa ba dumating, mahal? Oo. Kani-kanina pa. Nakaidlip nga ako sa sala. Nagising lang ako kasi nilamig ako sa hangin. Iniwan mong bukas yung mga bintana. Mamaya pasukin tayo dito ng kung sino-sino. Pasensya na. Nakatulog kasi agad ako dahil dito kay baby. Saka huwag ka mag-alala. Wala namang magdanakaw na makakaakyat dito. Nasa 4th floor ang bahay natin. Ano sila, aswang, para makaakyat ng ganun kataas? Ikaw talaga pilosopo ka. Hindi ka nga rito, kikilitiin kita. Naglambingan nga muna sila sa kama at pagkatapos ay saka hinagka ng lalaki ang kanyang asawa. Basta, lagi mong isasara ang mga bintana at pinto kapag natutulog ka na ha. Okay po, sorry po kung nakatulog ako sa kahihintay sa asawa ko. Sorry rin kung pinaghintay ko ang asawa ko. At teka, gusto mo bang kumain, mahal? Tara, ipagluluto kita. Ikaw talaga ang magluluto. Oo naman, no? Para sa inyo ni baby. Ilang araw na lang at malapit na nating malaman kung babae o lalaki ang magiging anak natin. Kaya gusto ko bago yun malaman, mabusog ko muna kayong dalawa. Napaka-sweet talaga ng asawa ko. Feeling ko tuloy may ginagawa kang kalokohan sa office, no? Uy, mahal naman. Wala akong ginagawang kalokohan, no? Kahit tawagan mo pa ako ron oras-oras. O kahit si Jonas na lang para mapatunayan ko sa'yo. Ito naman, nag-explain ka agad. Akala ko ba magluluto ka? Halika na nga sa kusina dahil nagugutom na kami ni baby. Pagtayo ng buntis ay hinatak niya kaagad ang asawa papuntang kusina at sinimulan na ngang magluto ni Dick. Makalipas ang ilang minuto ay masaya nilang pinagsaluhan ng simpleng pansit canton na niluto ng gwapong lalaki. Nang matapos na sa pagkain, pasado mag-aalas 2 ng madaling araw ay sabay silang nahiga sa kama at nagyakap katulad na madalas nilang ginagawa bago matulog. Nakatulog din kagad ang mag-asawa pero naalimpungatan si Dick. Eksaktong alas 3 na madaling araw. Matapos makarinig ng pagaspas ng tila malaking ibon. Napatingin siya sa sliding window at napansin nga niya ang anino ng pakpak ng malaking ibon. Nang pinagmasdan niya ang asawa ay nahihimbing na to sa pagtulog kaya marahal lang siyang umalis sa kama. Paglapit doon ay kaagad niyang hinawi ang kurtina subalit wala naman siyang nakitang kahit ano sa labas. Para makasiguro ay binuksan niya ang sliding door at sumilip sa labas. Ganun na lang ang gulat niya nang muling maamoy ang langis na ginagamit ni Pepay. Napakunot siya ng noo at napaisip na baka halusinasyon o guni-guni lang ang nangyayari. Ay nako, ano ba itong nangyayari sa akin? Mahal, anong ginagawa mo dyan? Sino sinisilip mo? Ha? May ibon kasing bumangga sa sliding door. Mahal, may naamoy ka bang parang langis na kakaiba? Amoy ng langis? Wala naman. Bakit? Wala. Wala rin. Ay, tara na rito at mahiga na. Huwag ka masyadong tumambay dyan dahil mahamog. Baka sipunin ka pa, mahal. Pumasok na nga kaagad si Dick saka isinara at ikinandado ang sliding door. Paghiga ay niyakap niya ulit ang asawang buntis at bumalik na nga sila sa pagtulog. Linggo ng umaga, ito na ang pinakahihintay ng mag-asawa. Dahil mau-ultrasound na kung anong gender ng kanilang anak. Habang nag-aayos si Queen ng sarili sa banyo, ay bigla na lang nanakita ang kanyang tiyan. Nung una ay inakala niyang nanakita ang kanyang pantog at naiihilang subalit nang makita niya ang pagtagas ng dugo sa kanyang mga legs ay naaligaga siya. Kasalukuyang naghahanda na rin si Dick ng sarili sa kwarto nang marinig niya ang pagsigaw ng asawa mula sa banyo. Mahal! Mahal! Tulong! Dinudugo ako, mahal! Dinudugo ako! Natatarantang tumakbo si Dick sa banyo at nang makita niya ang mga dugo sa hita ng asawa ay nanlaki rin ang kanyang mga mata. Ilang segundo pa siyang natulala dahil hindi niya rin alam ang gagawin.
Anong nangyari, mahal? Bakit may dugo? Hindi ko alam, mahal. Ang sakit ng tiyan ko. Mahal. Hindi na umimik ang gwapong lalaki. Nang makita niyang namimilipit na sa sakit ang asawa, ay kaagad niya itong binuhat. Paglabas ng bahay ay sumakay kaagad sila ng elevator at nagtungo sa parking area. Paglabas ng unit nila ay sumakay kaagad sila ng elevator at nagtungo sa parking area. Mabuti na lang ay nakita siya ng ilang gwardya kaya tumulong ang mga ito sa pagbubuhat hanggang sa maisakay na si Queen sa kotse. Mahal, kalma ka lang ah. Papuntan tayo sa ospital. Relax lang, mahal. Please, relax lang. Mahal, ang baby natin. Ang baby natin. Nang makita niya ang pag-iyak ng asawa ay wala na siyang inaksayang oras. Mabilis niyang binaneho ang kotse at makalipas lang ng ilang minuto ay narating na nga nila ang ospital. Dinala kagad sa emergency ang babaeng buntis at naghintay naman si Dick ng resulta habang nagdarasal ng taimtim. Diyos ko po, Panginoon, iligtas niyo po ang asawa at anak ko. Makilipas lang ang higit kalahating oras ay hinarap na nga si Dick ni Dr. Estranghero. Dok, ano pong nangyari sa mag-ina ko? Pwede ko na bang makita si Queen ngayon? Pagtango ni Dr. Estranghero ay isang masamang balita ang ibinahagi niya. Nalaglag ang sanggol na nasa sinapupunan ni Queen at hindi na to nakaligtas. Napaiyak ang mag-asawa matapos yung marinig at ang pinakamabigat pa sa lahat ng balita ang hindi kinaya ng puso ni Queen. Ayon pa kasi kay Dr. Estranghero ay malabo na ang tsansa na makabuo pa sila ng sanggol dahil sa tinatawag na ovulatory disorder at endometriosis. Ang endometriosis at ovulatory disorder ay isang disorder kung saan ay mawawalan ng kakayahan ng isang babae na makapagbuntis. Ang endometriosis ay isang kondisyon kung saan ang tissue na katulad ng uterine lining ay tumutubo sa labas ng matres. Ang mga karamdaman sa ovulatory ay maaari ring mag-ambag para hindi matuloy ang pagbubuntis. Sinabi rin ni Dr. Estranghero na kung sakaling mabuntis man ulit si Queen ay malalaglag din ng malalaglag ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Dok, sabihin niyo po may pag-asa pa po ako mabuntis. Gawan niyo naman po ng paraan para mabuntis ulit ang asawa ko. Hindi po pwedeng hindi mabuntis ang asawa ko. Bigyan niyo po kami ng option, Dok. Kahit ano po gagawin namin para lang makapagbuntis ako at makapanganak pa. Pangarap po namin ito ng asawa ko. Huwag niyo naman ipagkait sa amin ang pangarap namin makabuo ng isang pamilya. Subalit kahit anong mga pinagsasasabi ng mag-asawa ay inilingan lang sila ni Dr. Estranghero dahil alam nitong sobrang labo na ng tsansa. Ang tanging binigkas na lang ng doktor ay umasa na lang sila sa himala kung gusto talaga nilang magkaanak. Dahil doon ay parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mag-asawa lalo na si Queen na parang nawasak ang mundo dahil sa masamang balitang yon. Kinahapunan, pag-uwi nila ng bahay ay ramdam na ramdam ang matinding lungkot na bumabalot sa buong bahay. Ni hindi nila nagawang makakain ng hapunan dahil sa nangyari. Pinilit lang ni Dick ang sarili na magluto dahil kailangan ng asawa niya na makabawi ng lakas. Mahal, kumain ka na para makabawi ng lakas dahil iinom ka pa ng gamot. Pinagmasdan muna ni Queen ang pagkain sa pagkainan bago to kunin. Nang susubo na siya, ay bigla na lang nahulog ang kutsara dahil sa nanginginig niyang mga kamay. Malumanay naman yung kinuha ni Dick at tinulungan ng asawa pero natigilan na ang gwapong lalaki dahil narinig niya ang pagkikbi ng kabiyak. Mahal, huwag kang umiyak. Masama raw ang umiyak sa harap ng hapagkainan. Pasensya na, mahal. Kusa na lang pumapatak ang luha sa mga mata ko. Hindi ko mapigilan. Bakit ganon? Wala akong magawa. Ang malas ko naman.
Sa dinami-dami pa ng babae sa mundo, bakit ako pa? Mahal, huwag ka magsalita ng ganyan. Hahanap tayo ng second o third option para maging matagumpay ang pagbubuntis mo. Huwag ka mag-alala dahil may sisilang mo ang anak natin at magiging isang buong pamilya tayo na masaya. Huwag mo kong bigyan ng hindi makatotohanang pag-asa, Dick. Narinig mo naman ang sinabi ni Dr. Estranghero. Milagro na lang ang kailangan para manganak ako. Ibig sabihin, kahit anong option ang gawin natin, walang mangyayari kung hindi magmimilagro ang Diyos. E di gawin nating option ng milagro. Maniwala tayo sa milagro ng Panginoon. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako. Pagkatapos itong mga nangyari, isa lang ang alam ko, mahal. Na hindi na ako magkakaanak. Wala na akong silbi. Ang sakit, mahal. Ang sakit-sakit na parang madudurog ang puso ko. Bakit hindi na lang ako namatay agad? Wag mong sabihin yan, mahal. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi na nagsalita pa si Queen dahil niyakap na agad siya ni Dick ng maigpit habang sabay silang napapaiyak dahil sa masamang balita. Durog na durog ang puso nila pero wala silang magawa kundi tanggapin ang mga sinabi ng doktor. Magkagayunman ay umasa pa rin si Dick na magkakaroon ng milagro. Hindi pa rin nawala ang pag-asa niyang magbubuntis at manganganak ng malusog na bata ang kanyang asawa. Kinagabihan, habang maimbing na natutulog si Queen, nakatingin lang sa kanya si Dick. Nakatayo ang gwapong lalaki sa tapat ng terrace at nagpapahangin. Nagninilay-nilay kasi siya at nag-iisip na rin kung ano ba ang dapat gawin para masolusyonan ang kanilang problema. Naikonsulta na rin niya sa mga magulang ang nangyari at sa halip na mag-alala sa kalagayan ni Queen ay dismayado pa sina Tatay Jack at Nanay Lulu. Tila sinisisi pa nila ang babae kaya nalaglagan to ng anak. Kung ano-anong sinabi ng kanyang nanay kaya ipinagtatanggol niya ang asawa laban sa masasakit na salita ng mga magulang. Nagkaroon tuloy sila ng pagtatalo at para hindi na lumala ang sitwasyon ay binabaan na lang niya ng telepono ang mga magulang. Pagkatapos ng pagninilay-nilay ay humarap siya sa labas at pinagmasdah ng paligid. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang sumagi sa isip niya si Pepay. Hindi niya rin alam kung bakit kaya bigla na lang siyang napabulong sa sarili. Kung si Pepay siguro ang napangasawa ko, siguradong meron na akong anak ngayon. Ay, hindi lang ako hinadlangan ng mga magulang ko noon. Di sana may masayang pamilya na ako. Napabuntong hininga na lang siya habang inaalala ang mga panahon kung paano kutsa-kutsain ng mga magulang niya ang katayuan sa buhay ng kanyang ex-girlfriend. Nakuyom tuloy niya ang mga kamao dahil umusbog na naman ang matinding galit sa kanyang puso. Noon pa man ay kinikimkim na niya ang sama ng loob para sa mga magulang. Bumalik na naman kasi ito matapos silang mapagsalitaan ng di maganda si Queen. Una si Pepay, ngayon naman si Queen. Lahat na lang ba ng minamahal kong tao? Pagsasalitaan nila at lalaitin nila dahil lang sa hindi mangyari mga gusto nila? Ito ba ako kahina na kahit may asawa na ako, nagpapakontrol pa rin ako sa kanila? Hayop naman buhay to. Sa galit ay hindi sinasadyang nasapak niya ang pader na nasa gilid. Uulitin pa sana niya kaya lang ay napansin niyang kumislot ang asawa kaya tila natauhan din siya. Hinawakan niya ang dugoang kamao habang iniinda ang sakit. Pagkatapos ay napaupo siya sa isang gilid saka sumandal habang tahimik na umiiyak. Hanggang sa maya-maya pa nga, wala sa kamalayan na nakatulog siya ng mahimbing at muling dinalaw ng isang kakaibang panaginip. Nakatayo siya sa sala ng bahay nila at mula roon ay bigla na lang humalimuyak ang amoy ng langis na pamilyar. Napatingin siya sa kwarto dahil doon nang gagaling ang amoy. Pepay, nandito ka ba? Napasinghap na naman siya dahil sa tila nakakaakit na amoy ng nasabing langis. Dahil tuloy doon, bumalik na naman sa kanyang ala-ala
ang pagniniig nila ng ex-girlfriend bago maghiwalay. Ninamnam niya yon at natigilan lang nang makarinig ng kalabog mula sa silid nilang mag-asawa. Dali-dali siyang nagtungo roon at hinanap ang asawa at ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makita si Queen sa kama. Wala na tong buhay. Dilat ang mga mata. Duguan at ang pinakamasaklap ay wakwak ang tiyan nito. Nakausli pa ang lamang loob at nagkalat sa buong silid ang mga dugo dala ng nakakakilabot na krimen. Natutop ni Dick ang bibig pagkakita sa kanyang asawa. Nang lalapitan na niya to, ay bigla na lang naglaho na parang bula ang asawa at ganun din ang buong paligid. Bigla siyang napunta sa gitna ng kagubatan kung saan nakita niya ang isang nakakatakot na halimaw. Malalaki at mahaba ang matutulis na pakpak. Buhaghag ang buhok. Nanlilisik ang mga matang namumula. Nakausli ang mga pangil at naglalaway ang mahabang dila. Hati ang katawan nito at wala roon ang ibabang parte. Duguan ang nasabing halimaw. Hindi dahil sa meron tong tama o sugat, kundi dahil meron tong hawak-hawak na isang fetus. Nang makita yun ni Dick, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Lalo na nang biglang kagati ng halimaw ang ulo ng nasabing fetus. Narinig pa niyang tunog ng pagkagat ng halimaw at pagkatapos noon ay tumingin to sa kanya sa kagumiti at nagsalita. Ang sarap pala ng anak ng asawa mo. Malinamnam, malambot at sariwang-sariwa. Siguradong mauubos ko ang isang to dahil napakasarap naman talaga, sobra. Sino kang halimaw ka? Ako lang to, yung manananggal na kumain sa anak nyo ng asawa mo. Walang yakang aswang ka! Pinatay mo ang anak ko! Pati ang asawa ko! Okay lang yan. Nandito naman ako para sa'yo. Gusto mo bang tikman tong piraso ng anak mo? Hindi na nagawang makatugon ni Dick sapagkat sa isang kisap mata ay bigla na lang napunta sa harap niya ang manananggal. Hindi niya na rin namalaya ng mga sumunod na nangyari dahil isinalampak na lang ng halimaw ang piraso ng fetus sa kanyang bibig at pilit yung pinalulunon. Sa sobrang takot ay napadilat bigla si Dick at nauntog pa sa pader. Sa kanya napagtanto na nasa terrace pala siya at nakatulog kanina. Napahawak na naman siya sa dibdib dahil sa sobrang lakas ng pagkalabog nito. Pagkalaon ay tumayo siya at muling minasdan ang nahihimbing na asawa. Napabuntong hininga na lang si Dick bago tumabi kay Queen at ipinagpatuloy na niya ang pagtulog. 2 linggo ang lumipas. Matapos makalabas ang trahedya ay marami nang nagbago sa takbo ng buhay nilang mag-asawa. Mas dumalas na rin ang kakatuwang panaginip ni Dick, pati na rin ang paghalimbuyak ng langis na naaamoy na niya kahit saan. Sa kabilang banda ay tila nawala naman si Queen ng gana sa mga bagay-bagay, subalit sinikap niyang maging malakas para sa kanyang asawa. Medyo nakaramdam din siya ng kakaiba sa mga kilos ni Dick. Hindi man ito ipinahahalata pero alam ng babae sa sarili niya na malaki ang naging pagbabago ng kanyang asawa. Madalas nang umuwi nang nakainom ng alak ang gwapong lalaki kaya nawala na sila ng oras na makapag-usap ng masinsinan. Mas dumadalas ang pag-uwi ng hating gabi niya kaya nakakatulog na lang si Queen sa kakahintay. Biyernes ng gabi, kahit antok na antok ay pinilit ng babae na maghintay para makausap niya ang asawa. Mag-iisang buwan na kasi silang hindi nakakausap ng maayos kaya inabangan niya talaga ang lalaki kahit antok na antok. Pagpasok ni Dick sa loob ng bahay ay nakita niya ang asawa na nakaupo at halatang naghihintay. Napabuntong hininga siya sa kapabulagsak na hinagis ang office bag sa sofa. Umalingasaw din kaagad ang amoy ng alak dahil medyo naparami ang inom niya. Oh, bakit gising ka pa? Hindi ka makatulog? Hinihintay kasi kita. Ako? Bakit mo naman ako hinihintay? Nag-aalala kasi ako sa'yo, mahal. Bakit ka naman mag-aalala sa akin?
Ako nga dapat ang mag-alala sa'yo kasi hindi ka na nabubuntis, di ba? Napabuntong hininga na lang si Queen at pilit na inunawa ang sitwasyon. Habang nagtatanggal ng sapatos si Dick, ay nagpatuloy ang babae sa pag-usisa. Mahal? Ayos ka lang ba, ha? Gusto mo ba ng tubig? Oh, sige. Salamat. Pagkakuha ni Queen sa tubig at pagbalik sa sala, ay naabutan niya si Dick na nakasandal na sa couch habang nakatingin sa kisame. Tahimik niyang ibinigay ang isang baso ng tubig at naupo sa tabi ng asawa. Mahal, hindi sa pinakikialaman kita, ha? Parang napapansin kong halos gabi-gabi ka nakainom ng alak, ha? May problema ba sa trabaho, mahal? Kung kailangan mo ng kausap, alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo, di ba? Nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan, hindi ba? Hindi umimik si Dick. Yumakap lamang siya ng maigpit sa asawa at tahimik na umiyak. Kaya inalo-alo na siya ng asawa. Bakit ka umiiyak, ha? Ano bang problema? Pwede mong sabihin sa akin. Sorry, mahal. I'm sorry. Bakit ka naman humihingi ng sorry, ha? Kung tutuusin ako nga dapat ang humingi ng patawad sa'yo. Sorry, mahal. Kasi nagkadaloko-loko na ang lahat eh. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Hindi ko na rin alam, mahal. Basta, sorry sa lahat ng mga pangako ko na hindi nangyayari ngayon. Yung magandang buhay at masayang pamilya. Dahil sa mga sinabi niyang yun, ay hindi na rin tuloy napigilan ni Queen ang maiyak. Niyakap niya rin ang maigpit ang asawa na patuloy pa rin sa pagluha ng tahimik. Mahal, huwag kang magsalita ng ganyan. Palagi mong ipinararamdam sa akin na mahal mo ko at sapat na yon para sa akin. Umiyak na lang ng umiyak si Dick sapagkat hindi niya masabi sa asawa na nagkaroon na siya ng pagkakasala rito. Nito lang kasing nakalipas ay nagtagpo na talagang muli ang landas nila ni Pepay. At sa pagkakataong yon ay hindi niya napigil ang sarili. Matapos muling maamoy ang langis na ipinapahid ng dalaga. Sa muling pagkikita nila ay merong kagad nangyari. Maraming beses nilang pinagsaluhan ng init ng sandali at ng makamundo nilang laman. Kaya siya umiiyak ngayon dahil nakukonsensya rin siya sa nagawa sa asawa dahil wala tong kamalay-malay sa kanyang pagtataksil. Marami pa silang mga napag-usapan habang nag-iiyakan. Pero hindi niya pa rin nabanggit ang tungkol sa pagtataksil hanggang sa makatulog sila pareho sa couch. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap, ay muling bumalik ang sigla nilang mag-asawa sa isa't isa. Tila pinaalala sa kanya ng panahon na ang mga pagsubok ay dapat na sinusolusyonan nilang mag-asawa dahil ito ang ipinangako nila sa harap ng altar sa sambahan ng Diyos. Ipinangako na rin ni Dick sa sarili na hindi na makikipagkita uli kay Pepay. Huli na yung nakaraan at hindi na mauulit pa ang kanilang pagtatalik. Lumipas pa ang mga araw, linggo, ay mas uminit pa ang kanilang pagsasama. At isang himalang maituturing dahil muli silang nakabuo ng bata. Mahal! Good news! Ano yun, mahal? Bakit ka excited dyan? I'm 3 weeks pregnant! Hindi maipinta ang tuwa sa puso ni Dick nang marinig ang tungkol sa bagay na yon. Kaya pagsapit ng day off ay sinamahan niya ang asawa sa ospital para magpatingin. Habang naghihintay sa asawa, walang ano-ano ay bigla na namang humalimuyak ang langis, kaya napagala ng tingin si Dick. Alam na niyang si Pepa yon, subalit hindi niya maintindihan kung bakit tila nasusundan siya ng babae kahit saan magpunta. Ilang saglit pa ay nakita na nga niya si Pepay sa pinakadulo ng pasilyo na naglalakad papunta sa fire exit. Ngumiti pa to ng makahulugan na parabang nangaakit. Dahil sa nakakahumaling na amoy na yon, ay tila nawala na naman sa sarili ang gwapong lalaki.
Sinubukan niyang kontrolin ang sarili pero sa huli ay natangay pa rin siya ng tawag ng kalamnan. Sinundan nga niya sa fire exit ang ex-girlfriend at pagdating doon ay nginitian lang siya nito. Yung huling nagkita tayo, sobrang lungkot mo nun ah. Ngayon kitang-kita kong saya-saya mo na. Kaya pala hindi ka na ulit nagparamdam. Ano bang ginagawa mo rito, Pepay? Paano mo nalamang nandito ko? Bakit mo kami sinusundan? Anong sinasabi mo? Diba sinabi ko naman sa'yo na dito na rin ako sa syudad nakatira. Hindi ba pwedeng nagpa-check din ako? Kayo lang ba ang pwedeng pumunta sa ospital, ha? At saka, ikaw ang sumunod sa akin dito sa fire exit. Please lang, buntis na uli ang asawa ko. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag na natin guluhin ang isa't isa. Yung nangyari sa atin nung nakaraan, nadala lang ako ng lungkot. Ayaw ko nang maulit yun. Hindi na natapos ni Dick ang pagsasalita dahil muling humalimuyak ang langis sa katawan ni Pepay. Dahil doon ay para na naman siyang nahipnotismo at naakit sa dalaga. Biglang uminit ang kanyang pakiramdam at gumapang na naman sa sistema niya ang matinding pagnanasa. Aalis na ako. Puntahan mo na yung asawa mo. Teka lang, huwag ka munang umalis. Akala ko ba, huwag na nating guluhin ang isa't isa. Bago pa makumpleto ni Pepay ang sinasabi, ay sinikil na kagad siya ng halik ni Dick. Hindi na naman nga sila nakapagpigil sa isa't isa. At kahit sa lugar na yon, ay nakagawa sila ng matinding kalaswaan. Pero hindi pa sila nakontento dahil sobrang nanabik din talaga si Dick sa katawan ni Pepay. Umalis sila sa lugar na yon at nagtungo sa bahay ng babae. Doon nila itinuloy ang kanilang kamunduhan at kababuyan. Dahil sa matinding pagkahumaling ay nawala na sa isip ni Dick ang tungkol sa asawa. Nalunod na kasi siya sa matinding pagkakasala. Hindi siya tumigil sa pagpaparaos ng maraming beses hanggang sa makatulog na lang sa pagod. Pasado 12:00 ng hating gabi, habang nahihimbing sa pagtulog ay minasdan lang siya ni Pepay habang napapangiti. Sinasabi ko naman sa'yo, kahit gaano katagal, babalik at babalik ka rin sa akin, Dick. Sige lang, at matgulog ka lang dyan dahil meron pa akong gagawin. Hubot-hubad na bumangon sa kama si Pepay at muli sa kanyang aparador ay kinuha niya ang espesyal na langis na siyang kinahuhumalingan ni Dick. Ipinahid niya to sa buong katawan at maya-maya pa nga ay bigla na lang siyang napaangil. Pagharap niya sa salamin ay kitang-kita niya ang sarili na nagpapalit ng anyo. Mula sa pagiging isang magandang dalaga na naging isang nakakatakot na aswang. Pag-usli ng mga pakpak niya, ay kaagad ding nahati ang kanyang katawan. Lumipad na nga siya papunta sa kinaroroonan ni Queen para muling isagawa ang planong pagpatay sa bagong sanggol nito. Kinabukasan, pag-uwi ng bahay ni Dick, ay nakaabang na ang kanyang asawa sa sala. Niyakap niya kaagad to ng mahigpit pero hindi na lang umiimik si Queen. Mahal, pasensya na, naiwan kita sa ospital. Nagkaroon kasi ng emergency sa office eh. Nawala na talaga sa isip kong tumawag sa'yo dahil akala ko kasi saglit lang talaga kami. Hindi naman ako galit. Nalimutan mo rin yatang tumawag si Jonas kagabi. Ay, oo nga pala, putik. Di ba sabi ko sa'yo? Pasensya na talaga ha. Nakahinga ng maluwag ang lalaki dahil tumawag nga pala siya kagabi kay Jonas at ito na ang pinagawa niya ng dahilan para mapagtakpan ng kalukuhan. Wala namang ideya si Jonas kaya sumunod na lang to sa sinabi niya. Ano nga palang resulta, mahal? As usual, kailangan mas maging maingat. Kaya huwag ka na magpapastress ha. Basta, huwag mo lang akong i-stressin. Nagtawanan lang sila at muling naglambingan kaya mas lalong nakampante si Dick dahil nalusutan niya ang napipintong paghihinala ng asawa. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang pagdadalang tao ni Queen. Subalit katulad ng sinabi ni Dr. Estranghero ay hindi rin nagtagal yun. Sa ikalawang pagkakataon ay nakuna na naman siya.
Walang kamalayan si Dick na ang pinakadahilan talaga kung bakit ako kunan ng kanyang asawa ay mismong si Pepay na kabit niya. Habang namamangka sa dalawang ilog, ay pinilit pa rin ni Dick na mabuntis ang asawa. At sa ikatlong pagkakataon ay nalaglagan na naman si Queen na labis nilang ikinalungkot na mag-asawa. Tuwang-tuwa naman si Pepay dahil busog na busog siya sa anak ni Queen na siya pala ang pumapatay. Dahil sa mga pangyayari ay doon na tuluyang nagiba ang takbo ng buhay nila Dick at Queen. Kahit pilit nilang ibinabalik ang dating saya ng pagsasama, ay parang nalamatan na ito. Tumanim na kasi sa isipan nila na hindi na sila makakabuo ng sanggol na siyang kukumpleto sa kanilang tahanan at sa pagiging isang pamilya. Mas naging madalang ang pagkikita na mag-asawa sa mga sumunod pang linggo. Mas inilaan na kasi ni Dick ang oras niya kay Pepay. Sa gabi-gabi silang naglalaro ng apoy nang walang kamalayan ang kanyang asawa. Nang minsan tanungin ni Queen si Jonas, ay sinabi na lang nito na madalas na lang daw na nag-stay in si Dick sa office quarter. Dahil tuloy doon ay mas lumala pa ang kanilang sitwasyon. Na sa halip na masolusyonan ay tila iniiwasan pa kasi ng gwapong lalaki yon. Hindi na nga nakapagpigil si Queen na kumprontahin ang asawa para naman matuldukan na ang ganoong sitwasyon nila. Pag-uwi ni Dick na tila languna naman sa alak ay diretsa na siyang kinausap ng asawa at wala ng paligoy-ligoy. Mahal? Dick? Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Ano na bang nangyayari sa atin ngayon? At bakit tayo biglang nagkakaganito? Sa tuwing nandito ka, palagi ka nalang umuuwing lasing. Ni hindi na tayo nagkikibuan. Parang lang tayong mga multo sa isa't isa. Ano bang problema, ha? Ano bang pakialam mo kung lasing ako palagi, Queen? Ang mahalaga naman inuuwian pa kita at nagtatrabaho ako ng maayos. Queen? Queen na lang talaga ang tawag mo sa akin? Ano bang gusto mo? Mahal? Di mahal. Mahal, nandito na ako. Nakauwi na ako. O ano, happy ka na ba? Ha? Masaya ka na? Ang babaw mo naman. Leche. Maayos naman tayo Ikaw lang ang masyadong ewan dyan. My God, Dick! You are such a dick! Paano naging maayos ang ganitong setup, mahal? Nakita mo ba ang sarili mo ngayon, ha? Bakit? Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto kong umayos ka at umayos na tayo. Please naman. Itigil mo na ang pag-inom mo. Bakit? Bakit ko titigilan? Ito na lang ang way ko para maibsan tong sakit na nararamdaman ko Bakit hindi mo kasi sa akin sabihin? Ha? Asawa mo ko, Dick. At karapatan kong malaman kung anong nangyayari sa'yo. Ano? Ano ba gusto mong marinig? Ha? Sige. Gusto mo talagang malaman kung anong nararamdaman ko ngayon? Sige. Sasabihin ko sa iyo kung bakit ako palagi nagiinom. Para hindi ko na maisip at matanggap ko sa sarili ko na hindi mo ako mabibigyan ng anak. Na nagmahal ako ng babaeng wala ka ng silbi. Ikaw sumira ng pangarap kong bumuo ng isang masayang pamilya. Kasalanan mo lahat to Inagaw mo sa akin ang kaligayahan na yon. Ano? Masaya ka na? Narinig mo nang sa loobin ko? Ha? Asawa ko? Leche! Gusto nang lumubog ni Queen sa kanyang kinatatayuan matapos marinig ang masasakit na mga salitang yon. Hindi siya nakaimik at napayak na lang habang pinagmamasdan si Dick na patuloy pa rin sa pagsasalita ng hindi magaganda. Hayop naman kasi itong mga magulang ko Masyado mga pakialamero at pakialamera. Kung hinayaan nila ako mapangasawa si Pepay, di sana wala akong problema ngayon. Hindi ako nag-aaruga ng walang silbing babae. Anong kwenta ng pagpapakasal ko sa'yo at pagbuo ng pamilya kung di rin naman ako magkakaroon ng anak? Yan pala ang pinuputok ng butsi mo. Dahil hindi kita mabigyan ng anak, pati yung ex-girlfriend mo na mukhang hanggang ngayon hindi mo pa rin makalimutan. Pasensya ka na, Dick. Mahal. Sorry kung hindi kita mabigyan ng anak. Sorry talaga. Huwag kang mag-sorry. Inokonsensya mo pa ako. Hayop talagang buhay to Kahit mag-sorry ka,
Hindi niya matatakpan ang katotohanan hindi tayo magkakaroon ng anak. Oo na! Wala na akong kwentang babae. Hindi mo na kailangang ipamukha sa akin. Lahat ng masasakit na salitang yon ay tagus-tagusan at sagad sa butong tinanggap ni Queen. Umiyak siya nang umiyak sa harap ng asawa na tila wala ng pakialam sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Bigyan mo nga ako ng tubig! Bilisan mo! Kahit punong-puno ng sama ng loob, ay pinagsilbihan pa rin ni Queen ang asawa. Pagkatapos pa inumin ng tubig, ay bigla na lang nakatulog si Dick kaya pinalitan niya ito ng damit. Pinunasan ng katawan at kinumutan ng maayos para maging komportable ang pagtulog. Pagsapit ng mga bandang 1:30 ng madaling araw, ay bumangon ang gwapong lalaki na masakit ang ulo. Nagulat siya nang makita ang sarili na nakabihis na ng pambahay. Tumayo siya at sumilip sa kwarto kung saan nakita niya ang asawa na natutulog ng mahimbing. Malungkot niyang pinagmasdan si Queen habang napapahawak sa ulo. Bigla niya kasing naalala ang mga sinabi rito kagabi. Hindi niya naman intensyon yon, pero dahil sa tama ng alak ay nasabi niya talaga ang mga laman ng damdamin niya. Nagtungo siya sa kusina para magtimpla ng pangtanggal ng hangover. At habang pinoproseso yon, ay biglang humalimuyak ang langis ni Pepay kaya nataranta na naman siya. Sinundan niya ang amoy hanggang matumbok ang pinto ng bahay. Pagbukas nito ay tumambad sa kanyang paningin ang kabit na nangangamoy ng tila nakakaadik na langis. Ngumiti si Pepay ng makahulugan habang tila nangaakit ang pagtindig. Mahimbing naman na ang tulog niya, di ba? Ano, papatuyuin mo na lang ba ako rito? Hindi ba ako po pwedeng pumasok dyan? Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ng asawa ko. Sila ka ba, Pepay? Paano kung magising ang asawa ko, ha? Hinatak niya ang kabit papunta sa fire exit at doon na nga nila ginawa ang kataksilan. Pagsapit ng kalahating oras, nang matapos na sa kanilang kalaswaan, ay iiwan na sana niya si Pepay pero bigla na lang itong nagsalita. Hanggang kailan mo ako itatago, Dick? May asawa akong tao, Pepay. Pero hindi kanya kayang bigyan ng anak. Ako, Dick, kayang-kaya kitang bigyan ng anak kahit ilan pa ang gusto mo. Hindi ba? Ako naman talaga ang mahal mo. Mahal naman talaga natin ang isa't isa. Umuwi ka na nga muna. Mag-usap na lang tayo sa bahay mo sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wag mo muna akong guguluhin utang na loob, Pepay. Tuluyan na niyang iniwan sa fire exit si Pepay na biglang nandisik ang mga mata dahil sa kanyang sinabi. Nang makapasok na siya sa loob ng bahay, ay galit na napakalmot ang dalaga sa pader at bumakat yun. Patutunayan ko sa iyo na mas ako ang karapat dapat mong mahalin. Hindi ang babaeng yon na wala man lang kakayahang magdala ng sanggol sa sinapupunan. Bigla siyang natigilan at napangiti matapos maalala ang isang bagay. Oo nga pala. Kinakain ko ang mga sanggol sa sinapupunan ni Queen. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na halakhak ng demonyo sa buong gusali at sinundan niyo ng malakas na pag-alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Samantala, hindi na dinalaw ng antok si Dick pagkatapos ng nangyari kanina sa fire exit. Napaismid na lang siya habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa labas. Paborito yata naming lugar ang fire exit, ha? Ano ba itong ginagawa ko? Nalilito na rin ako, eh. Pumasok na siya sa loob at pinagmasdan ng asawang nahihimbing pa rin sa pagtulog. Napabuntong hininga siya at hindi na namalaya ng pagpatak ng mga luha. Pasensya na sa mga nasabi ko sa iyo, Queen. Alam mong alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Pero sa nangyayari ngayon, hindi ko na rin talaga alam kung anong mararamdaman ko. Sorry talaga, mahal ko. Pagkatapos sabihin yon, ay nagtungo na siya ulit sa sala at pinilit ang sarili na makatulog ng mahimbing. Lumipas pa ang mga araw ay sinunod nga ni Pepay ang nais ni Dick. Hindi niya muna inistorbo ang gwapong lalaki at hinayaan niyang magpakalunod sa trabaho. Tinimbang din ni Dick ang sarili kung ano na ang mangyayari sa kanilang mag-asawa pero tila mas lalong tumindi ang hindi nila pagkakaintindihan.
Mas lalo siyang napadalas sa pag-inom ng alak bilang pagtaka sa mga problema. Kaya sa tuwing nanaisin niyang kausapin ni Queen ay hindi rin nagiging maganda ang resulta. Sa huli ay katulad ng palaging sinasabi ni Pepay, sa kanya pa nga rin ang palaging balik ni Dick. Ang akala ko ba, ayaw mo munang maistorbo kita, ha? Gusto ko maamoy ang langis mo ngayon eh. At bakit ko naman gagawin yon, ha? Parang awa mo na. Kailangan ko yung ngayon. Pagbigyan mo na ako. Hindi naman po pwedeng may gagawin akong pabor tapos walang kapalit. Ano namang magiging benepisyo para sa akin? Gagawin ko lahat. Basta kailangan kong malanghap yun ngayon din. Napapangiting pinagmasdan ni Pepay si Dick na tila nawawala sa sarili. Malanghap lang ang kakaibang langis na ipinapahid niya sa katawan. At dahil sa mahal din naman niya ito, ay pinagbigyan niya ang kahilingan ng lalaki. Inakag niya ang gwapong lalaki sa kwarto at saka ito pinagubad ng suot. Nagtanggal din siya ng saplot at ng kapwa na sila hubot-hubad, ay saka na nga niya inilabas ang mahiwagang langis. Nang makita pa lang yun ni Dick, ay para na siyang nabaliw sa kakaunting amoy na nalalanghap niya. Gusto mo na bang malanghap ang halimuyak ng langis? Oo, sige na. Pakiusap. Kung ganon, lumuhod ka sa akin at magmakaawa. Walang pag-aalinlangan na ginawa ng gwapong lalaki ang sinabi ni Pepay. Para siyang aso na nanikluhod ng katiting na mumug sa amo. Tuwang-tuwa siyang pinagmasda ng babaeng aswang. Hanggang sa buksan na nga nito ang langis at marahang ipinahid sa katawan. Parang naulol na aso si Dick na kaagad na sinunggaban ng halik si Pepay matapos maipahid sa katawan ng nasabing langis. Tuwang-tuwa silang pareho sa kanilang kamunduhan hanggang sa pareho na nga silang tila na wala sa sarili. Gumawa na naman ang gwapong lalaki na matinding pagkakasala laban sa asawa niyang walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya ng tapat. Anakan mo ko, Dick! Anakan mo ko! Sige, Pepay. Aanakan kita. Aanakan kita. Muli na naman silang nagniig at wala silang inaksayang oras. Bawat segundo ay mahalaga at hindi sila nagpahinga. Sa gitna ng naglalagkit nilang mga katawan dahil sa langis ng aswang ay ninamnam nila ang gabi ng kamunduhan. 3 ulit na nagparaos si Dick at siniguro nga ni Pepay na mabubuntis siya at magkakaroon ng anak sa lalaking kanyang pinakamamahal. Nang makaramdam na matinding pagod ay muling nakatulog si Dick na tila wala ng kamalayan sa mga nangyayari. Tuwang-tuwa na pinagmasdan ni Pepay ang hubad niyang katawan. Dadalhin ko ang magiging anak natin at mamanahin niyang pagiging aswang ko. Matulog ka lang ng mahimbing dyan dahil paggising mo, wala nang hahadlang pa sa ating dalawa. Muling nagpahid ng langis si Pepay sa buong katawan at maya-maya pa nga ay unti-unti na siyang nagpalit ng anyo. Nang lilipad na sana siya palabas ng bahay, pagtingin sa kama ay ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Dick na nakatingin sa kanya. Gulat na gulat ang gwapong lalaki na halata sa hilatsa ng muka ang matinding pagkagulat matapos sa mga nasaksihan. Nagtaka naman si Pepay sapagkat sa tuwing matatapos silang magtalik ay palaging mahimbing ang tulog ni Dick at dumidilat na lang kapag umaga na. Kaya kagulat-gulat talaga dahil bigla tong nagising. Halimaw! Halimaw! Tulong! Pepay! Nasaan ka? Tulong! Dahil doon ay wala nang napagpilian ng manananggal kundi gawin ang ginagawa niya nung unang beses silang magtalik noon. Pasensya ka na, Dick, kung gagawin ko ulit ito. Hindi mo pa pwedeng malaman kung ano ang totoo kong pagkatao hanggang buhay pa ang babaeng yon. Pagkatapos sabihin niyo ng aswang, ay bigla niyang sinunggaban ng gwapong lalaki na takot na takot. Biglang nagdilim ang paningin nito at tuluyan ng mawala ng balay tao. Pagmulat ng mga mata ni Dick, ay nasa kwarto na siya. Bumangon siya na masakit ang ulo at inaalala kung anong nangyari. Pero kahit anong pilit niyang pag-ungkat sa nakaraan, ay lalo lang sumasakit ang kanyang ulo. Maya-maya pa ay pumasok ng kwarto ang kanyang asawa.
Nang makita siya nitong gising ay kaagad kumuha ng maligamgam na tubig si Queen at saka ipinainom sa kanya. Nang mapansin ng babae na tila naguguluhan ng kanyang asawa sa mga nangyayari, ay nagsalita na siya. Hinatid ka rito ng mga pulis sakay ng patrol. Nakita ka nilang nakahandusay ka sa waiting shed at napagkamalang patay. Mabuti na lang mga pulis ang unang nakakita sa'yo at hindi mga masasamang loob. Dahil kung hindi baka pinaglalamayan ka na rin ngayon. Mukhang matutuwa ka naman yata kung sakaling may mangyari sa akin masama eh. At least, mapapasayo na ang insurance ko. Hindi ko na talaga alam ang nangyayari sa'yo, Dick. Ano na bang mga pinaggagawa mo sa sarili mo, ha? Hindi ka naman ganyan dati nung nakilala kita. Asa na yung Dick na minahal ko? Tumigil ka na nga, Queen. Pwede ba? Kagigising ko lang at masakit pa ulo ko. Umiiwas ka na naman. Mahal naman. Bakit mo ba pilit na sinisira ang sarili mo, ha? Pakiusap, tama na. Bakit hindi nilang tayo bumalik sa dati na nagmamahalan at masaya? Sinabing tumigil ka na eh. Ayun nga ang pagkakamali eh. Nagmahalan tayo pero hindi naman tayo makakabuo ng pamilya. Wala kang silbi. Dinamay mo pa ako sa pagiging walang silbi mo. Kung alam ko lang na hindi mo ako mabibigyan ng anak, dapat hindi na kita minahal eh. Dapat hindi na ako nakipag-iwalay kay Pepay noon eh. At dapat pinili ko na lang siya at hindi pinakinggan ng pamilya ko. Napaka-unfair mo naman, Dick. Sa tingin mo, hindi ganun kasakit yon para sa akin na ako mismo na isang babae. Hindi maibigay ang pangarap ng mahal ko. Kung ipararamdam mo sa akin ang ganito, sana pinatay mo na lang ako, Dick. Humagulgol ng malakas si Queen sapagkat hindi na niya matake ang mga nangyayari. Para siyang bulkang sumabog na dahil sa sobrang sama ng kalooban para sa asawa na inakala niyang sasamahan siya hanggang sa huli. Si Dick naman ay parabang nagising sa katotohanan matapos marinig ang mga sentimiento ni Queen. Natameme siya at napatingin lang sa asawa na habang humahagulgol ay nagpatuloy pa rin sa pagsasalita. Kung sa tingin mo, hindi na ako sapat para sa'yo, hiwalayan mo na ako. Palayain na natin ang isa't isa para hindi na ako masyadong masasaktan sa tuwing makikita o mababalitaan ko na nagkakaganyan ka. Basta tandaan mo lang na mahal kita. Bago pa matapos ng babayang sinasabi ay niyakap na siya ng maigpit ng asawa at umiyak din noon ng umiyak. Sorry, mahal. Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ko ginawa sa iyo to? Sorry talaga, Queen. Naging marupok na naman si Dick pagkatapos ng mga nangyari. At ang iyakan nilang yon ay nauwi sa pagpapatawad sa isa't isa hanggang sa magtalik na nga sila ulit na mag-asawa. Pareho silang nanabik sa isa't isa, kaya naman naging maalam ang kanilang pagniniig. Masayang-masaya ang kanilang mga puso pero may isang hindi natutuwa na mula sa hindi kalayuan ay minamatsagan sila na parang isang ibon. Galit na galit si Pepay matapos siyang makitang nagkamabutihan na nga ulit ang dalawa. Mga walang hiya! Kung hindi ka lang rin napupunta sa akin, Dick, walang po pwedeng makinabang sa'yo. Oras na talaga siguro para isagawa ko ng bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Makalipas ang ilang linggo, ay bumalik na nga ang lahat sa dati. Nagkaroon ng panibagong simula ang mag-asawa. Nakapagtrabaho na ulit ng maayos si Dick. Tumigil na siya sa pag-inom ng alak at iba pang bisyo at desidido na siya talaga na bitiwan si Pepay. Biyernes ng hapon, nakipagkita siya sa kabit sa isang parke na malapit sa pinagtatrabaho ang kumpanya. Tuwang-tuwa naman si Pepay sa pag-aakalang gagawa na naman sila ng milagro ni Dick. Halos ilang linggo rin tayong hindi nagkita, mahal. Huwag mo naman akong tawaging ganyan. Baka may makarinig sa iyo rito eh. Ano? Kung may makarating, totoo naman yung mga sinabi ko. Mahal kita at mahal mo ako. Pepay, ano ba? Sabi kong tama na, di ba? Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging mahal. May asawa akong tao eh.
At si Queen lang ang po pwedeng tumawag sa akin ng ganyan. Napaismid ang kabit sapagkat di niya nagustuhan ang sinabing yun ni Dick. Bakit mo ba ako pinapunta rito? Ha? Gusto kong opisyal na putulin ang ugnayan natin. Sinisikap kong magbago para sa asawa ko, para kay Queen. Kaya kung ano man ang mga nangyari sa atin itong mga nakaraan dahil sa kahinaan ko, pinuputol ko na lahat yon. Tigilan na natin to. Anong sinasabi mong tigilan, Dick? Pagkatapos mo kung pagsawaan, yan lang ang sasabihin mo? Sa tingin mo, papahayag ako ng ganun-ganun lang? Ha? Pinagbabantaan mo ba ako? Inilabas ni Pepay ang kanyang langis at ang maamoy to ni Dick ay tila nabuhay na naman ang kanyang makamundong laman. Pero pumikit siya at pilit niyang nilalabanan hanggang sa mapagtagumpayan nga niya. Hindi na uubra sa akin yung mga pinaggagawa mo. Ngayon, nauunawaan ko na. Ginagayuan mo lang pala ako. Kaya ako nahuhumaling na makipagtalik sa'yo eh. Hindi ako papayag na basta mo lang akong iiwan, Dick. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, napunlaan mo na ako at sinisiguro ko sa'yong dadalhin ko ang anak nating dalawa. Anong sinasabi mo, ha? Hindi ba malinaw sa'yo? 2 linggo na ako nagdadalang tao. Kaya kung gusto mong mabuhay tong anak mo na matagal mo nang pinapangarap, susundin mo ang lahat ng gusto ko. Kung ayaw mo, okay lang. Ipalalaglag ko to. Pagkasabing yon, ay nag-walk out na si Pepay habang hindi pa rin makapaniwala si Dick sa kanyang narinig. Susundan niya sana ang babae pero nakita na siya ng mga kasamahan sa trabaho kaya nawalan na rin siya ng pagkakataon. Dahil nga roon ay walang nagawa si Dick kundi ang sundin ang nais ni Pepay dahil meron tong alas laban sa kanya. Nagpatuloy nga sila sa pagkikita hanggang sa nakarating na nga kay Queen ang tungkol sa pagtataksil ng asawa. Hindi pa to pinaniwalaan ng babae dahil alam niyang hindi to kayang gawin ni Dick. Pero upang makasiguro ay gumawa na rin siya ng hakbang para malaman ang totoo. Mahal, siguro kailangan ko nang bumalik sa pagkatrabaho ulit para naman makatulong na ako sa'yo. Total, hindi na rin naman ako mabubuntis kaya... Mas mabuting dito ka na lang muna sa bahay, mahal. Malay natin, magmilagro ang Diyos at mabuntis ka ulit, di ba? Ipaubaya mo na lang sa akin ang pagtatrabaho at huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Dahil sa mga sinabi ni Dick, ay mas lalo tuloy tumaas ang hinala ng babae na totoo ang mga ibinabalita sa kanyang may kabit ang asawa. Sabado ng gabi, nagpaalam ang gwapong lalaki na lalabas kasama si Jonas pero alam na ni Queen na hindi yun totoo. Sinundan niya kung saan pupunta ang asawa at nakita nga niya na kinatagpo nito si Pepay. Sa malayo pa lang ay pinupog na siya ng kabit ng mapupusok na halik. Gumanti naman kagad si Dick. At dahil sa madilim naman sa labas ng bahay, kaya doon na kaagad nila isinagawa ang unang pagtatali. Gulat na gulat si Queen nang makita ang kataksilan ng asawa. Hindi niya alam ang mararamdaman kaya umalis na siya kagad sa lugar na yon. Halika at doon na tayo sa loob. Dito ka na matulog, mahal. Di ba may usapan na tayo na uuwi ako ng bahay pagkatapos natin mag-sex? Pepay naman, ayaw kong maghinala si Queen. Mas uunahin mo ba ang galit niya kaysa galit ko? Alalahanin mong tayo ang merong anak at kayo wala. Bilisan mo na at pumasok ka na. Dahil nabitin rin ako sa ginawa natin kanina. Wala nang nagawa si Dick kundi ang sumunod na lang sa nais ng kanyang kabit. At nang nasa loob na siya ng bahay ay isinagawa na nga ni Pepay ang pagpupunas ng langis sa katawan. Sa hindi malamang dahilan ay wala nang epekto ang amoy na yon kay Dick. Sa totoo lang, habang pinagmamasdan niya ang kabit na ginagawa yon ay hindi na pagkahalina ang nararamdaman niya kundi kilabot. Para siyang nakakakita ng babaeng wala sa sarili na nagpapahid ng langis. Bakit mo ba kailangan pang magpahid ng langis sa tuwing magtatalik tayo? Ang weirdong tingnan, Pepay eh. Diyan ka unang nahumaling sa akin. Ibig sabihin, totoong ginagayuma mo ko gamit ang amoy ng langis na yan? Akala ko noon, mahal kita pero ngayon, napagtanto ko na peke lang pala ang lahat ng nararamdaman kong yun eh.
Tumigil ka at sumunod ka na lang. Wala na nga nagawa si Dick kundi ang makiayon na lang sa nasa ng kanyang kabit. At habang nagtatalik sila ay wala na siyang nararamdaman kahit na anong pagmamahal kumpara noon. Kaya sa halip na masihan siya, ay nandidiri na siya sa kalaswaang nangyayari. Hindi na niya na-take pa, kaya siya na mismong tumigil na ikinagalit lalo ni Pepay. Bakit ka tumigil, ha? Ni hindi pa nga tayo halos nagsisimula. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Tama na. Tigilan na natin to, Pepay. Aaminin ko na sa asawa kong pagkakasala ko. At alam ko mapapatawad niya ako. Kaya hindi mo na ako matatakot patungkol dyan sa magiging anak natin. Tatanggapin ko at susustentuhan ko ang bata. Pero hindi kita magagawang mahalin. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala talaga totoo ang pagmamahalan natin. Produkto lang to ng langis at panluloko mo. Isa kang mangkukulam. Tumayo si Dick at nagsimulang magbihis. Nang lalabas na siya ng bahay para iwan ang kabit, ay gano'n na lang ang gulat niya sa nakita. Namumula ng husto sa galit ang mukha ni Pepay at para tong nag-iiba ng anyo. Kitang-kita niyang itim na usok na lumalabas sa ulunan nito, kaya nakaramdam siya ng hindi maganda. At habang pinagmamasdan ng nagngangalit na babae, ay may biglang mga alaalang kumurot sa kanyang puso simula nung unang makilala si Pepay. Ay tila nagsiksikan sa utak niya ang mga nakakatakot na alaalang tila binaon na sa kanyang isipan. Bigla siyang nakakita ng nakakatakot na halimaw, isang aswang na manananggal. Nang tila bumalik sa kanyang ulirat, ay takot siyang napatingin kay Pepay na nanlilisik pa rin ang tingin sa kanya. Kung ganun, yung manananggal sa panaginip ko, hindi lang basta panaginip yun? Ang kapal na mukha mo, Dick. Minahal kita na sobra-sobra kaya hindi ako papayag na basta ka nalang mawawala sa akin. Totoo nga, isa kang aswang. Yung gabi na unang beses tayo nagtalik, yung manananggal sa banyo ng motel, ikaw yun at hindi yung panaginip. Pati yung dumadalaw sa bahay namin ng asawa ko, ikaw yun. Halimaw ka! Ngayong alam mo na ang totoo, wala na akong dapat na itago pa. Pagkakuha ni Pepay sa bote ng langis, ay kaagad niya itong ibinuo sa katawan at saka nagpahid. Maya-maya pa ay unti-unti nang nagbago ang anyo niya. Kitang-kita ng dalawang mga mata ni Dick ang pag-usbong ng mga pakpak ng manananggal. Dahil doon ay mas luminaw sa kanya ang lahat. Lalo na nang makita niya ang buwaghag nitong buhok, ang nanlilisik na mga mata, ang matalim na mga ngipin at ang naglalaway na mahabang dila pati ang nangingitim na mga balat. Nagimbal na tila na estatwa na si Dick nang biglang mahati ang katawan ng manananggal. Katulad ng ginawa ko sa mga anak nyo. Para tuluyan ng mawala ang hadlang, papatayin ko na rin ang pinakamamahal mong asawa. Lumipad ang manananggal palabas sa malaking bintana at nang marinig ni Dick ang nais itong gawin, ay sinubukan niya itong pigilan. Dali-dali niyang hinawakan ng paa ng aswang pero malakas siya nitong sinipa. Tumalsik siya sa aparador at pagkatapos ay binitbit nga ni Pepay ang kalahati niyang katawan bago galit na nagwika. Kung hindi mo ako magagawang mahalin, papatayin ko na lang ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Habang ako nagdurusa, ikaw naman nagpapakasaya. Pagkasabing yun, ay tumawa lang to ng malakas at sinundan niyo ng alulong na mga aso mula sa hindi kalayuan. Sinubukan pa ulit na pigilan ng gwapong lalaki ang manananggal pero nakalipad na to palayo. Kailangan ko matawagan si Queen. Habang paalis ng bahay na yon, ay kinukontak nga niyang asawa na hindi naman sumasagot matapos kang makita ang ginawa niyang pagtataksil sa kanya. Habang paalis ng bahay na yon ay kinontak nga niyang asawa na hindi naman sumasagot matapos kang makita sila sa ginagawa nila ng kanyang kabit. Ano ba naman, Queen? Sumagot ka, bilisan mo! Habang naghihintay ng masasakyan, ay kinontak na rin muna niya si Jonas at sinabi rito ang totoo. Nung una ay hindi pa naniniwala ang kanyang kaibigan, pero nang sinabi niyang malalagay sa alanganin si Queen, ay wala na ring inaksaya ang kanyang kaibigan. Pagka-drop call, ay muli niyang tinawagan ang asawa. Nakailang tawag na siya, subalit sumagot lang ang babae sa ikasampu niyang tawag. Mahal, Queen, kung nasa bahay ka ngayon,
Umalis ka ngayon din. Pakiusap. Makinig ka mabuti, mahal ah. Kapag hindi ka umalis dyan ngayon, mapapahamak ka. Natigil na siya sa pagsasalita sapagkat isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang narinig niya mula sa kabilang linya. Mas lalo tuloy siyang nag-alala ng husto. Mahal? Queen? Anong nangyayari? Sumagot ka, mahal! Umalis ka na dyan, pakiusap! Wala na siyang maintindihan sa kabilang linya dahil bukod sa mga nababasag na mga gamit ay nakakarinig siya ng sigawan hanggang sa madrop call na lang ang kanyang asawa. Nang tinawagan niya ulit ang cellphone nito ay hindi na niya makontak. Kaya mas lalo siyang nangamba. Diyos ko po, Panginoon ko, iligtas niyo po ang asawa ko lamang sa manananggal na yun. Huwag niyo pong pababayaan ang asawa ko. Hindi ko po kakayanin kapag may mangyaring masama sa kanya nang dahil sa akin. Pagdating niya sa bayan ay sumakay na siya ng taxi at makalipas ang higit kalahating oras ay narating na nga niya ang tinutuluyan nila. Sa ibaba pa lang ng building ay nakita na niyang kumpulan ng tao sa ibaba. Kaya dali-dali siyang lumapit doon para makiusyoso. Napag-alaman na nga niya na nasusunog ang 4th floor ng gusali at ayon sa mga kapulisan ay nagsimula ang sunog sa unit na nila ni Queen. Sinubukan niyang pumasok pero pinigilan siya ng mga bumbero at mga pulis kahit pa sinabi na niyang nandoon ng kanyang asawa. Wala siyang nagawa kundi ang hintayin na maapula ang apoy at makalipas ang higit 2.5 oras, pagkaapula ng apoy ay nabigyan siya ng paintulot na sumama sa itaas para tingnan ng kanyang unit. Sa kasamaang palad ay wala silang natagpo ang katawan doon, kaya nagtaka siya kung nasaan na ang asawang si Queen. Hanggang sa sumagi na nga sa isipan niya na marahil ay dinakipto ni Pepay at dinala sa kung saan. Dahil doon ay nilisan niya kaagad ang lugar kahit hinihingan pa siya ng statement ng mga pulis. Nagkita sila na kaibigang si Jonah sa isang lugar at doon nga mas pinaliwanag pa niya ang lahat-lahat sa kaibigan. Pre, sigurado ka ba sa sinasabi mo? O baka nag-a-addict ka na rin, ha? Seryoso ako, pre. Tulungan mo ako na mabawi ang asawa ko kay Pepay. Dahil sigurado akong dinakip niya si Queen. Pero saan naman natin siya hahanapin, pre? Alam ko kung saan siya. Pero dapat maging ready muna tayo. Alam mo ba kung paano tatalunin ng isang manananggal? Sure ka bang isa lang yon, pre? Pero ang tanda ko, sa kwento sa amin sa probinsya, tanso o ginto ang mabisang panlaban sa mga ganyan. Saka asin at bawang o kaya holy water. Lahat na nga ng naisip nilang pangontra ay dinala nila. Pero ang mas pinagkatiwalaan ng dalawa ay ang lisensyadong baril ni Jonas na regalo pa sa kanya ng tatay na pulis. Nang makapaganda, ay tinungo na nila ang lugar na alam ni Dick na pagdadalhan ni Pepay sa kanyang asawa sa dati nilang tagpuan. At hindi nga nagkamali ang gwapong lalaki. Pagdating nila roon, pasado 12:00 ng hating gabi, ay naabutan nila si Pepay sa anyong manananggal habang si Queen naman ay takot na nakaupo lang sa isang gilid. Hindi muna sila gumawa ng kahit na anong ingay at nag-antabay lang sa mga mangyayari. Alam mo ba, na dito kami nagsimula ni Dick. Dito ko siya sinimulang gamitan ng langis. At nang makuha ko kanyang pangaboy, nagsimula na kaming mangarap. At alam mo ba kung ano na ang sumunod doon? Gusto mo bang marinig, ha? Parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Tanga-tanga! Bakit kita pakakawalan? Ikaw nga ang dahilan kung bakit nawala ang gayuman ng langis ko kay Dick. Samantalang noon, maamoy niya pa lang yon. Halinang-halina at libog na libog na siya sa akin. Pero ngayon, hindi na siya tinatablan. Kaya ang dapat sa'yo, mamatay ka ng babae ka! Tumigil ka na, Pepay! Huwag mong sasaktan ng asawa ko! Kapag sinaktan mo siya, sinisiguro ko sa iyo may kalalagyan ka! Mas lalo mo lang dinadagdagan ang galit ko sa'yo, Dick! Pero mabuti na lang rin at pumunta ka rito. Sabi ko na nga ba may pagmamahal ka pa rin sa akin dahil alam mo pa rin kung saan ako makikita. Ganito na lang. Sumama ka sa akin at magpakalayo-layo kasama tong anak natin. At pagkatapos ay palalayain ko na tong si Queen.
Pinagmasdan ni Dick ang asawang nanginginig at takot na takot. Naawa siya para rito dahil nadamay pa to sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Queen, mahal, huwag ka matakot dahil magiging ayos din ang lahat. Tama ng satsat! Mamili ka na kung sino sa aming dalawa. Kapag pinili mong sumama sa akin, walang mangyayaring masama sa kanya. Pero kapag siya ang pinili mo, alam mo na ang sagot. Sige na, ikaw na ang pinipili ko. Pakawalan mo lang siya ngayon din. Dick, huwag kang sumama sa kanya. Manahimik kang babae ka! Kinalmot ng manananggal si Queen sa muka at saka inihagis palapit kay Jonas. Dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Dick dahil sa usapan nilang sasama na siya rito at magpapakalayo-layo. Tama ang desisyon mong sumama sa akin. Dahil tayo ang totoong isang pamilya. At hindi ang babaeng yan na wala man lang kakayahang bigyan ta ng kahit isang anak. Ah! Napatras ang manananggal ng barilin siya ni Dick sa balikat. Dahil doon ay galit na galit niyang sinalakay ang lalaki. Pero nagpaputok na rin ng baril si Jonas at tumama naman yon sa pakpak ng aswang. Hindi pa rin natapos ang lahat dahil sinabuyan pa siya ng asin ni Dick at ang ilan sa mga yon ay tumama sa kanyang mukha. Kaya galit na galit ang manananggal. Sinusubukan niyo talaga ang pasensya ko. Ha? Kung ganon, mamamatay na silang lahat. At gagawin ko yon sa harap mo mismo, Dick. Pagpipira-pirasuhin ko ang mga katawan nila hanggang sa magmakaawa ka sa akin. Ah! Pinaulanan na siya ni Dick at Jonas ng bala hanggang sa maubusan ng mga ito. Napuruhan naman ang manananggal pero hindi pa rin naging sapat ang kanilang mga ginawa. Muli itong sumalakay subalit natigilan na ng biglang sumigaw si Queen mula sa hindi kalayuan. Bit-bit nito ang ibabang parte ng manananggal na iniwan sa isang gilid kanina. Itong sayaw walang hiya kang aswang ka! Pinagpapapalo niya ng bato ang ibabaw ng kalahating katawan at pagkatapos ay sinabuyan pa to ng asin at holy water na galing kay Jonas. Nagsisigaw si Pepay sa galit kaya sumalakay siya papunta kay Queen. Subalit bago pa siya makalapit sa babae ay unti-unti na siyang nanghina at lumagpak sa lupa. Sinamantala naman yun ng magkaibigan. Gamit ang mga punyal na tanso ay pinagsasasaksak nila ang aswang. Nanlaban pa ito pero sa huli ay unti-unti na ring nawalan ng hininga. Nang makita nilang wala ng buhay ang manananggal, ay nakahinga na sila ng maluwag. Kaagad nilapitan ni Dick ang asawa at niyakap to ng mahigpit. Nung una ay naiilang pa si Queen, pero nang makitang iyak ng pagsisisi ng asawa ay niyakap na rin niya ito at nag-iyakan sila pareho. Para maliwanagan ng babae ay isinalaysay nga ni Dick ang buong kwento na nang dahil sa langis ng kabit niyang manananggal ay nakagawa siya ng matinding kasalanan. Sa paglipas ng panahon, sa pagsisimula nila ng bagong buhay, ay isang biyaya na naman at milagro ang natanggap nila. Nagkaroon nga ng kambal na anak sina Dick at Queen na pinangalanan nilang Uno at Dos. Nabuhay nga sila ng masaya, masagana at punong-puno ng pagmamahal. Wakas!